Okay, so welcome sa Pinoy Trading Channel, no? And for today's video, medyo may pagka-mix na yung magiging topic natin dito, no? So this is a combination of inside structure and imperfect structure. Okay? So simulan na natin, no? So kung hindi nyo pa napapanood yung mga previous video ko, most likely baka mahirapan po kayo makasabay dito sa topic natin na to, no? Because this is way more advanced, no? And itong papakita ko sa inyo is one case scenario lang po ito, no? And maraming cases po kasi ang pwedeng mangyari dito sa specific na topic na ito, which is yung inside structure natin and imperfect structure. Okay? So, when I say imperfect structure, it means hindi po kasi laging ganito yung mangyayari sa market structure natin, no? Boss, liquidity point taken, boss, liquidity point taken, boss, boss, liquidity point taken, boss, no? So, most likely po, hindi na po ganyan ka-flawless ang market, no? Kasi market condition are changing, no? Unlike siguro nung 2022, na bearish market na after ng boss, meron na naman another position na available and then boss na naman taken ng liquidity point tapos order block, ganun, no? So as time goes by, no, yung market po is nag-evolve and we have to adapt to the market condition. Okay, so as you can see dito sa sample na merong available dito, kung makikita nyo, ito yung perfect structure natin. So kung makikita nyo, sobrang simple, sobrang linaw. And once na binigyan ka ng market ng ganitong klase kalinis, itong nasa left side natin, ng market structure na alam nyo kung ano talaga kaagad yung hahanapin nyo, no? And sometimes, hindi rin kasi ganun kalinaw yung binibigay ni market, no? Halimbawa, ito, nagkaroon tayo ng break of structure dito sa area na to, and then maraming liquidity point, which is ito, tsaka ito, sa loob ng structure. Okay? So, kung makikita nyo, wala rin tayong sample ng order block dito sa diagram natin. Ang nangyari lang po dito is sweep. Okay? So, when it comes to sweep, meron na tayong video dyan. Panoorin nyo na lang din dyan sa YouTube video natin sa channel na to, no? So, hanapin nyo na lang din po dyan yung mga entry modules when it comes to sweep. Kasi hindi lahat ng market structure is merong order block na perfect talaga siya. So, we have to adapt and to identify kung ano yung mga actions or ano yung mga hindi rin dapat natin gawin na action during the market price action. Okay? So, makikita nyo merong sweep dito. Ito yung liquidity point natin. And we can also say no, merong order block dito. Magpalagay na natin order block and then na-invalidate siya may sweep. And marami tayong entry module na available dyan kung paano iti-trade ang sweep. So, let's proceed, no? Kasi hindi naman entry talaga yung topic natin. So, kung makikita nyo, meron tayo ditong break of structure again. Okay? So, linisin ulit natin siya. So, kung makikita nyo, di ba meron tayong break of structure dito sa sample natin na to. So, sometimes, okay lang naman yung market structure. Pagkatapos ng boss, nag-create ulit ng panibagong flawless na market structure. And then, may news na mangyayari which is usually nagkakaroon ng malaking candle tapos parang nasisira na yung market structure. Okay? So, additional gems na lang din or nuggets dito sa topic natin na to. Okay? Hindi nyo kailangan masubaybayan yung market structure from A to Z. No? So, sometimes talaga si price action, i-disrupt niya yung currently na existing na market structure, no? Hindi siya lagi ganun kalinis tulad nito. Sobrang impulsive nito. Actually, ayusin natin 'to. Gawin natin ganyan, no? Yung candle na talagang imbalance talaga siya. Kumbaga, news na news siya, FOMC, NFE o kaya CPI, no? Usually one candle or two candles lang 'yan. And then, ito na yung inside structure natin. Okay? So, inside structure natin, which is ito, minsan, nagkikreate siya dito ng parang flag pattern, no? Tapos, some traders ina-expect na magtutuloy yung trend, which is uptrend naman kasi talaga tayo, no? And then, ang mangyayari is, magkakaroon pa ng break dito.
So, once na nagkaroon na ng break dito, dito na ako maghahanap ng potential. Okay? Potential na view for inside structure. And kung ite-trade ko man to for short, no, ang main target ko lang dito is yung liquidity point na nandito, no? Yung liquidity point lang yung target ko dito, which is mababa lang din yung risk reward ratio. So may pagka-counter trend din siya. And yung inside structure pala is hindi lang yan applicable during counter trend. Pwede rin yan mangyari sa pro trend. Mamaya explain natin. Okay? So, when it comes to inside structure, okay, pasok pa rin po dito yung mga basic na requirements or prerequisite dun sa mga major structure natin. Okay? Ang nangyari lang dito is nasa loob siya ng structure na major. So, ang nangyari dito is structure sa loob ng structure. So, meaning, yung risk-reward ratio nito is hindi kasing laki na potential na makuha mo sa major structure. And tulad ng sabi ko kanina, sobrang daming ways or cases na pwedeng mangyari sa price action inside structure. And etong binibigay ko sa inyo is one of the sample lang in my head, no? So that's why it's important na bukod sa matutunan nyo yung strategy, kailangan matutunan nyo rin kung paano magbasa ng market, no? Huwag kayong masyadong bias dun sa available na tinuturo ko. I-explore nyo pa rin, no? Based on your journal or based on your experience, kung ano yung mga bagay na kailangan nyong i-adjust or yung mga bagay na madidiscover nyo rin. Kasi hindi ko rin lahat kayang ituro ng knowledge ko dito sa social media. Kasi nga, ang case ng market is iba-iba, no? And tulad ng sabi ko kanina, ang sample na binibigay ko lang dito is kung ano yung nasa idea ko lang sa head ko. Okay, sa utak ko. So, going back, no? Going back, kung makikita nyo, hindi na taken yung liquidity point dito. Ang nangyari is nagkaroon pa ng mas solid na confirmation. Solid na confirmation na bearish confirmation. Okay? Hindi siya break of structure, pero bearish confirmation ang tawag natin dito. And then, kung makikita nyo na taken yung liquidity point, so potentially, pwede natin i-apply dito sa area na to yung mga entries tulad ng sweep o kaya order block kung meron man order block dito sa area na to. So, iba-iba tayo ng scenario na pwedeng ma-experience during this inside structure. So, after nyan, ang main target mo lang is ito. Ang first target mo lang is itong low na to. Ang main target mo is itong liquidity point dito sa baba. Okay? Which also gives you probably a good risk-reward ratio. Kasi nga, inside structure lang to. Tapos, medyo malaki yung imbalance. Okay? So, next naman, inside structure boss na to. This is a valid boss na. Why? Kasi nag-take na tayo ng liquidity point dito sa area na to. And same case lang din, liquidity point taken, tapos it's up to the market kung anong klaseng price action yung ipiprint niya. Kung gusto niya ba mag-print ng order block or sweep lang, it's up to the market pa rin, no? Pero ang main target mo pa rin is itong liquidity point dito. Okay? And first target is itong low na to. Okay? So, going back, tuloy lang natin to. Okay? So, next naman. Okay, next naman. Na-take na tong liquidity point natin dito. So, sometimes may mga traders na masyadong nasisilaw sa inside structure na kinakalimutan na nila yung main structure na na-take na yung liquidity point. Or sometimes, na-tap na yung order block dito sa area na to. Okay? So, ang nangyayari, pag nakakita sila liquidity point dito, shino-short pa nila yan. And then, kung makikita mo, nagkaroon ng reaction dito. Pero itong reaction na to is mitigation na lang din, potentially, ng order block dito kasi nag-tap na tayo sa major order block. Okay? So, once na nag-tap na tayo sa major structure ng order block, itong pullback na to is hindi na siya magsisilbing liquidity point, kundi magsisilbi na po siyang change of character. Change of character. Okay? So, sana clear tayo doon sa explanation natin. Okay. So, let's move on. Next naman,
kapag naka-entry na tayo dito, meron tayo dito, sometimes market are generous enough, no, to give you a multiple entries. And ang main target pala natin is dito. So sometimes after ng break of structure, magka-create na naman ng another inside structure which is tradable pa rin naman, no, based on our trading plan. So it's either sweep dito sa liquidity point or tap sa order block, no, and entry. So yung entry, hindi na natin yung pag-usapan. Napakaraming beses na natin yan pinag-usapan. So, sana malinaw tayo doon sa topic na yun, no? So, uulitin ko lang, market structure is not perfect, no? Hindi ka laging bibigyan ni market ng ganito, no? Hindi ka lagi bibigyan ni market ng ganito kagandang market structure na ito lang, no? Puro ganyan. Sometimes mahirap siyang basahin, and kapag mahirap siyang basahin, best thing to do is to avoid na lang din at magantay kayong mag-develop si price ng inside structure or clean major structure. Pero lagi niyong tatandaan sa structure din, no, may mga cases na nagpe-play out din yung mga higher time frame at nadi-disregard na natin yung lower time frame. Halimbawa, 15-minute or 1-hour trader ka, 1-hour time frame trader ka sa market structure, no? May mga times or cases na nadi-disregard yung market structure natin, not because mali tayo ng plotting, but because may natatamaan na tayong mga higher time frame, no? So you have to consider also the higher time frame kasi ang higher time frame in-overrule niya yung lower time frame. Okay. So kahit gaano pa ka-perfect yung market structure mo or yung price action sa 15 minutes or 1 hour, kung sa 4 hour naman or daily time frame, no, may natap na tayong significant area, sweep or tap ng liquidity point or sweep ng liquidity point or kaya naman tap ng order block sa daily time frame, mas mangingibabaw po, no, yung price action ng higher time frame kaysa sa lower time frame. And in some cases naman, no, wala naman talagang nangyayari sa higher time frame and in-invalidate niya yung market structure mo sa main structure mo. Halimbawa, ganito. Okay? Ganito nangyari. Ang nangyari, yung price is okay naman siya, nakataken ng liquidity point, tapos uptrend ka naman, may boss naman dyan. Ang nangyayari minsan, binigyan ka na ng entry dito ni market, and then bumaba pa rin yung market. So, sometimes, may mga bagay na hindi na natin kailangan intindihin at the meantime, no? Or during that time na na-stop loss tayo. Kasi, we are only trading our beliefs, no? Market is not a science, no? Market is not a math. Kumbaga, wala talagang perfect na sagot para dito. Unlike kapag math kasi, pag sinabi mong 1 plus 1 equals 2, certain talaga yung sagot. Compare naman sa trading, market structure perfect, entry perfect, liquidity point taken or inducement man taken, may mga sweep, and sometimes in-invalidate pa rin niya. So, you should have to be to be okay with that because we are only trading our beliefs, no? Beliefs lang naman to, no? Di naman talaga natin alam kung may mga stop loss dito, kung may mga inducement diyan. What we believe is our trading plan is nagwo-work siya, no? So, 'yon. So, okay na tayo dito. Ngayon, punta naman na tayo dun sa actual charting natin. Okay? Okay. So, ang pinili ko palang market na i-chart natin is US30, which is yung mga hindi ko tine-trade, no? Or the asset that I have no idea. Pero, ang market structure kasi or price action, applicable siya sa lahat, but you have to determine kung anong klaseng asset yung tine-trade mo, no? So, when it comes to market structure, okay, it doesn't matter kung hindi mo nasubaybayan nga from A to Z or A, B, C, D yung market structure. Sometimes, pwede ka mag-start sa baba lang, pinaka-lowest point, no? And ako, I prefer to start here, no?
Okay? So, kung makikita nyo, okay, meron tayong movement dito pataas, pullback, tapos bullish confirmation. No, hindi pa siya break of structure unless meron tayong liquidity point dito sa area na to na na-taken, tas ganyan yung nangyari. Kumbaga taken siya. Okay. But since hindi ganun yung nangyari, this is just a bullish confirmation. Now, nasaan yung liquidity point natin? Ang liquidity point natin is nandito sa area na to. Previous pullback lagi. Kung makikita nyo, na-sweep siya. And then, this is something na I consider na break of structure. Okay? So, bakit siya naging break of structure? Meron tayong movement pataas, bullish confirmation. It doesn't matter kung sweep yan or close yung candle, basta ma-break niya to. Tapos, liquidity point taken via sweep. No? And may order block tayo dito, which is hindi rin naman na-mitigate. So, it doesn't matter kung ma-mitigate to or hindi. Ang importante, meron tayong mga liquidity points. No? Liquidity points. What we assume or believe na may mga stop loss na nilalagay dyan. Okay? So, after nyan, merong break of structure dito. Ngayon, nasa naman yung liquidity point natin. Okay, so ang liquidity point natin is dito. And itong order block na to, ang tawag po dito ay inducement. Okay, this is what we call inducement sa market. Okay. Ngayon, may potential for inside structure. No? Lalagay ko dito yung liquidity point natin. And kapag na-sweep to, pwede natin siyang i-trade. But we don't know what will happen here. Kasi nga, it's a very random lang na ginanyan ko. Ginanyan ko tapos pinindot ko yung replay button or yung past history parating dito. Okay? So, anyway, let's not waste our time. Okay. Taken ba? So, no, it's not taken. So, kung makikita nyo, may mga nagtitrade din dito, support and resistance, kaya nagkaroon ng reaction dito sa area na to. Pero, base sa base sa ating trading plan, based on our trading plan, we should not be trading in this key level or area kasi ang kailangan natin is ma-sweep to or ma-taken to. Tapos magpapakita na lang si market ng sign of reversal sa much lower time frame. But since that didn't happen, what we can do is do nothing, which is one of the hardest thing to do as a trader, is not do anything. Okay? Okay. So, nag-tap na siya dito, pero hindi pa natitaken to. So, chill lang tayo. Okay? Chill lang tayo. Okay, as you can see, this is change of character na. Okay? It's change of character na. And then ngayon, everything na nangyari dito is disregard na. Okay? Tanggalin na natin to. Itong liquidity point, transfer na natin siya dito kasi bearish na yung perspective natin. We are on a bearish market structure. Okay. Okay, so next, transfer ng liquidity point dito sa area na to. Okay. And valid order block natin is dito sa area na to. But we are not here to mark the order block. We are here to map the market structure. Okay, so actually, pwede na natin to i-consider as inside structure. Why? Meron tayong mga sweep dito sa area na to. Tapos, we can consider this as our change of character. Tapos, inside structure, liquidity point dito sa area na to. Okay, so kung makikita nyo,
ito ang structure natin. Balikan natin ha. High, low, high, shift of structure. Sorry. Move ko. Dito yung lowest point. Kasi dito yung liquidity point natin. So, from here to here, one leg lang yan. Pero kung makikita nyo, meron tayong inside structure dito sa area na to. Okay. So, inside structure ang tawag natin dyan. Kung makikita nyo, hindi ganun ka-perfect yung market structure, no? Hindi siya ganun ka-swabe. Okay? Kumbaga medyo marami pa siyang marami pa siyang ganap. For one market structure, kung makikita nyo, it took 2 days. Nandito pa lang tayo. Wala pa tayong boss dyan, no? So, 2 days para sa isang market structure. So, play pa natin. Okay. So, cancel na natin to. And, nagkaroon na tayo dito ng panibagong inside structure. But wait, may order block tayo dito. Okay, news. I think weak. Yung weak dito na mitigate. Yeah. So, na-sweep. So, dito sa area na to, maraming entry opportunity. Okay. And then, dito meron tayong change of character for inside structure. Okay, inside structure lang yun ha. Tapos, ito talaga yung break of structure natin sa bearish. Okay. So, ngayon, dito sa inside structure, tradable ba siya? Yes, tradable siya. Ngayon, nasan yung liquidity point natin? Our liquidity point is here. Once na ma-sweep yan or ma-taken yan, we can look for entry opportunity. Okay. So, na-taken ba? I think not. So, na-taken yung liquidity point natin pero wala pa tayong break of structure. Unless naging sweep yan, halimbawa ganyan, I would be looking for reversal papuntang bullish market structure. But since hindi ganun yung nangyari, anything happens here is still an inside structure. Okay? Kung makikita nyo, decisional order block na top. So, pwede tayong mag-short dito sa area na to. And extreme order block for inside structure around this area. Yan. Okay. So, let's see. So, another sweep. Another sweep. Inside structure ulit. Change of character dito. Tapos, yung nangyari dito, pwede nyo nang kalimutan. Burahin nyo na. Tapos, meron tayo ditong order block. But wait, wala pa tayong liquidity point kasi hindi pa nabe-break to. Ngayon, kung magta-top naman siya dito, consider pa rin ba yung entry dito? I think I would consider mag-entry dito kasi meron tayong na-sweep dito sa area na to. So, kapag nag-top dito, it's also a potential for entry. But like I said earlier, hindi entry ang focus natin dito sa video na to, kundi inside structure or imperfect structure. Okay, so meron na tayo ditong bearish confirmation. So, ngayon, hanapin na natin yung liquidity point. Ang liquidity point natin is dito sa area na to. Okay, kung makikita nyo, mayroong pullback dito. Ito ang liquidity point natin. So, kung makikita nyo, itong mga minamark natin, inside structure lang siya netong structure na to. Kung makikita nyo, yan, inside structure lang lahat nangyayari dito. So, ayun yung ibig ko sabihin na imperfect talaga si market. Hindi ka niya bibigyan lagi ng pagganitong movement. Na ganyan. Liquidity point, boss. Liquidity point, boss. Hindi ganun ka generous si market, no? So, i-challenge ni market yung knowledge mo. Well, actually, I think nandito na yung liquidity point natin.
Kasi may panibago na tayong bearish confirmation. Na-sweep siya, gabuhok. Yeah, gabuhok na sweep siya. So, play. Okay. So, take na. May order block tayo dito. Let's see kung i-respect. And ang break of structure is dito. Tapos, change of character dito sa taas na to. So, yun din pala, no? Nakalimutan kong i-mention. Buti nangyari yung ganitong klaseng scenario. Okay. So, sometimes, hindi rin nga talaga ganun ka-perfect si market structure. Sometimes, ganito, no? Nagkakaroon tayo ng change of character, tapos change of character na naman. No? Ang tawag namin dun sa premium namin is change of character after change of character. So, yun. Isang part na rin yun ng case na market is hindi ganun ka smooth when it comes to printing the market structure. And kung makikita nyo rin dito, sa higher time frame, most likely consolidating tong price action na to. Kasi 15 minutes lang to eh. And kung makikita nyo, consolidating lang tong nangyayari dito. No? Bouncing lang yung price. Okay, parang nagpiping-pong lang siya. And sometimes, sa ibang scenario, itong change of character natin dito, no, halimbawa sa much higher time frame, itong change of character natin dito is liquidity point lang yan ng higher time frame. Okay? Yun din yung mga case na pwedeng nangyari dito. Okay? So, let's end with the video na. Let's see kung ano yung pwede pa natin mahanap dito. Well, actually kasi very random lang tong sample na to, kaya hindi ko mabigay sa inyo yung perfect din na scenario. So, yun. Nagkaroon na tayo ng sweep ba or change of character. So, change of character after change of character, pero mostly sa much higher time frame, no? Sweep lang yan. So, ano nga bang time frame ang pipiliin natin pagdating dito, no? So, for me, you have to stick with one time frame lang, but be mindful sa much higher time frame, no? So kapag nag-break naman to, candle close, wala namang action na pwedeng gawin diyan eh, no? Tapos kapag nakakita ka na ng ganyang movement, best thing you can do is to transfer to much higher time frame, which is ito, sweep siya. So potential siya for bearish movement nga naman, no? Pero in a bigger picture, kung makikita nyo, bullish pa rin tayo. Okay? So, in a much higher time frame, mas nare-respect pa rin lagi yung mas mataas na time frame. Okay, going back, let's see kung ano na nangyari. And we have to decide kung ano yung... So, by the way, no, change of character nga pala yan. Nakalimutan kong i-mark na ito ay liquidity point natin. Okay? So, liquidity point na siya ngayon ng major structure. So, meron na tayong structure, low, high, low, tapos another high dito. So, anything na nangyari dito na minark natin sa area na to means nothing dahil ito ang major structure. Okay? So, let's see. Liquidity point, nadamay sa pagbura. Okay, order block. Wala tayong clean order block dito. And when choosing order block pala, halimbawa ito, I know, kasama siya sa trading plan, no? Kasama siya sa trading plan, totoo naman. Meron tayong liquidity sweep dito. And ang tawag natin dito is decisional order block. At kung makikita nyo na invalidate siya. When choosing an order block, no? Please, okay, please be mindful din sa size ng order block. Or size of the candle itself. Kasi for me, this candle is too small to consider. Okay? It's too small to consider para i-take ko siya. So, when choosing an order block, you have to be mindful sa mga katabi niyang candles kung significant size ba siya or hindi. Okay?
So, yun lang, no? Additional gems lang din dito sa tinuturo natin. So, sana ma-absorb nyo lahat, no? But, I believe you can absorb it in one go na papanoorin nyo yung video na to. So, next, play na natin. Okay. Ops. So, yan. We have another break of structure dito. Okay? So, I think enough na yan na sample natin para dun sa topic natin. And we can also consider this as part 2, no, ng first video natin sa mapping ng market structure. And yon. And some of you probably may mga naliwanagan, nalinawan na mga questions sa ulo nila. So like I said, like I always say, huwag kayo masyadong magiging bias. Kasi kapag naging bias kayo, magiging limited na lang din yung opportunity nyo for growth. What I mean by bias is yung bias kayo masyado dun sa tinuturo ko. Okay? Kasi hindi ko naman kayang ituro lahat ng case scenario sa market price action kasi iba-iba yung printing ng candles or ng price action. So what I can only give to you is kung ano yung current available sa market, no? So in this case na scenario na to, medyo kakaiba yung ano niya, no? Yung approach kasi consolidating tayo ng mahaba. And hindi nga ganun talaga ka-perfect yung price action dito. But, at least, kapag magulo na yung market structure, meron na kayong idea kung paano ko siya tignan personally. Which is probably good to you na makita nyo na kahit sa part ko, the way I see market is not always perfect. Okay? So, yun lang. Okay? And sana marami pa rin kayong values na natutunan dito. And see you, no? See you sa next upload natin. Maraming salamat po.